Good afternoon. This is Jay from Agent Friends. So I just want to ask the president of JCI, what made you decide to collaborate with Mr. Philippines since this is the inaugural male pageant in the Philippines? Actually, no, JCI is a leadership organization, and I know we are aware that pageants such as Mr. Philippines, they have advocacies, and in JCI, marami pong sumasali ng sa mga members or candidates in pageantries para po siguro maipagmalaki o magkaroon po sila ng mga saktong mga advocacies po nila like environment, like diversity, and that's why JCI Philippines through JCI Makati sa pamumuno po ni President Jack, nakipag-partner po ang JCI Philippines para po may showcase din po natin kung ano po ang kakayanan ng ating mga kabataan, lalo na sa Mr. Philippines, kung ano po yung pwede na may tulong sa ating komunidad na ginagawa din ng JCI Philippines. My next question po is kay Sir. Sir, a while ago we had the search for Mr. JCI ambassadors. Could you please tell us what are the qualifications and ano yung magiging role ng next JCI ambassador? So, ang magiging role ng JCI Ambassador natin is to be the face, no, sa ating mga youth na hindi lang tayo basta nag-exist, especially in times of social media, tayo ay nagiging relevant ngayon sa community. We go sa ground roots. Pupuntahan natin yan kasama ang ating mga ambassadors together with Mr. Philippines na hindi lang ito basta ordinaryong pageant, kundi isa itong purposeful pageant para sa ating komunidad. Sir, I'd just like to ask a question. You said a while ago it's being compassionate and heart to heart and being passionate. You have the passion to be a JCI member. What if I have those three characteristics, but I don't have the financial capacity to be a member? I think because looking at you both, you are both well-rounded person. But what if like us, as an ordinary person who doesn't have any financial thing like that? Alam niyo po, ang financial capability is never a hindrance to serve the community. As long as you have the heart, you want to serve, you have the time, then of course, yung financial capability will follow. In JCI, we teach our members how to raise funds. So kung wala ka pong pera, meron naman po tayong capability para po magkaroon po ng funds through sponsorships, through fundraising events. Diyan po ang natututunan natin sa JCI. And as long as, tulad po nung sinabi ko kanina, nasa puso niyo pong tumulong sa mga nangangailangan, hindi po magiging hadlang yung financial, at marami pong tutulong sa JCI para po kayo ay turuan na magkaroon ng tamang financial capability. Sir, being a judge po kanina, what are you looking? Are you just looking for, kasi may mga, kanina nakikita ko po yung sheets mo, and it has the visions of personality, and ano sa palagay mo po ba talaga? Kasi they are all equally handsome and they can all talk. But what do you think is the real JCI member that you are looking? So, The totality of it. Napakagandang tanong, no? Kasi lahat sila magaganda ang advocacy. Pero lahat sila ay iilan sa kanila mararamdaman mo kung sino yung may puso sa kanyang advokasya. Kaya kasama sa tanong natin, ano yung hugot mo sa inyong advokasya? Kasi ibig sabihin nun, kahit anong mangyari, gagawan mo ng paraan ang pagtulong mo sa kapwa mo dahil ito mismo ay galing sa puso mo. So you are not looking for consent or how they say, but nakikita mo po yung point. Can we just ask kung meron po kayong konting clue of that person? And any clue? You are just looking for one, di ba po? We're looking for two. Pero dahil sa sobrang gagaling ng ating mga contestant ngayon, we may add more, no? So in your own perspective, sino po yung tatlong yun? Not to tell us, but about that personality. Sige, bigyan natin ng clue, no? Sino sa kanila yung hindi nagbasa? Sino sa kanila yung galing sa puso yung sinasabi? Hindi kami naghahanap ng Ingles na pananalita, kahit Tagalog, basta galing sa puso, nararamdaman natin yun. Coming from the hearts.
Sir, meron po ba itong corresponding prizes kung sino mananalo as the next JCI ambassador? Yes Ano po. Ang major prize po natin is 15,000 pesos and then secondary prize is 10,000 pesos. So we're looking to add one more para maging tatlo sila na ambassador po natin. Ibig sabihin, isasama namin sila, tutulungan namin sila sa kanilang advokasya together with JCI na sosuportahan ang programang galing sa puso na sinabi nila kanina. Where po mag-start yun? After the coronation or before? Na ano nyo na po sila? Na-crown sila as ambassador? Sabi natin kanina, no, ang pagtulong sa kapwa, walang pinipiling panahon, walang pinipiling pagkakataon. So ibig sabihin, suportahan muna natin sila no, sa kanilang journey to the crown. And then life after the crown, papasok si JCI. So during the coronation night po natin malalaman kung sino pang mananalo. Yes po. Doon natin i-award. And knowing that there are so many male pageants in the country right now, diba? Why you choose Mr. Philippines to partner? Siguro dahil ito yung grand launch ng Mr. Philippines. So umpisahan natin siya sa tama at tuloy-tuloy natin siyang gawin. Hindi lang dahil sa kailangan, kundi dahil we started it right. Para sa mga susunod na mga lalaban for Mr. Philippines, hindi lang basta pogi, dapat may puso na rin. Sir, aside from collaborating with male pageants, meron din po ba kayong ibang like female pageants na nakipag-collab kayo in the past? Of course, kasi tulad mo nung sabi ko kanina, we are a diverse national organization. So hindi lang po kami limitado sa mga lalaki, kundi pati sa mga kababaihan. Kaya right now, Mr. Philippines po yung kakolaborate natin. Maybe in the future, we can also collaborate with Miss Philippines or kahit po Miss World or anything with may mga kababaihan po tayo. May sagot tayo dyan sa tanong mo. Historically, Binibining Pilipinas started with JCI Makati, a collaboration partner 60 years ago nung nag-umpisa ang JCI Makati hanggang sa naging isang institusyon na ang Binibining Pilipinas. Philippines magiging institution. Balang araw, hopefully. Lastly, sir, what is fulfilling in helping? INP. What is fulfilling in helping? I think two of you are, di ba, well-statured. I mean, mga gwapo, mga pita-pitagan. And you really don't have to parang magbigay. But what is fulfilling in helping for the two of you? Alam niyo po, yan po siguro yung hindi natin kinatatamaran, hindi natin kinapapaguran sa trabaho na marahil na mapagod tayo. Pero yung pagtulong po sa kapwa, yung tulad po nung sa creed po namin, that service to humanity is the best work of life. So karamihan po sa amin, yan po yung pinaka-paboritong tenet o linya sa amin JCI Creed. Dahil kapag makakita po tayo ng mga kabatang nabibigyan natin ng ngiti, nabibigyan natin ng konting financial na tulong, yung mga sinabi ko kanina, yung mga katulad po ng video na pinakita nila President Jack kanina, yung mga kapatid nating mga katutubo, mabigyan natin ng libro para makapagbasa at maturuan nating makapagsulat. Malaking bagay na po para sa amin. At yun po yung legacy ang iniiwan namin sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya napakasarap po ng feeling ngayon at hindi po kami mapapagod na tumulong sa ating mga kababayan para mapaunlad po ang kanilang mga kabuhayan. Nakakatuwa po yung advocacy ninyo sa pagtulong. So is there any part in your life na nag-trigger po kung paano yung naumpisahan yung pagtulong sa kapwa? Siguro, the best answer to that is dahil at some point in our lives, humingi rin kami ng tulong. At may taong tumulong sa amin. At ngayon, ang ginagawa na lang namin is ibalik ito sa mga taong nangangailangan din. Siguro, one step at a time, kung tayo tumutulong sa bawat isa, siguro ang peaceful ng society natin. One last na lang po, mensahe na lang po sa ating mga Mr. Philippines candidate. NP? Sige ako muna, sige ako. Sa mga Mr. Philippines candidate, congratulations sa inyo. Sa pagsali nyo pa lang dito sa pageant na to, nanalo na tayo. Nanalo na ang komunidad dahil alam namin malaki po ang may tutulong nyo sa buhay ng mga Pilipino. Pangalawa po, good luck. Sana po kahit hindi kayo pala rin na makuha ang corona, wag po kayong titigil.
na tumuloy sa inyong mga pangarap sa buhay at tumulong sa ating mga kababayan dahil ang hindi kayo pala rin, no? Step lamang yan sa mga susunod pang mga malalaking bagay na mangyayari sa inyong buhay. So again, congratulations and good luck to your journey in Mr. Philippines. Ang mensahe ko sa ating mga candidates, no? Continue being a guwapo with a purpose. Hindi lang yan ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Salamat. Thank you so much and congratulations po. Salamat po. Dati ng